So good day, I would like to introduce my interviewee, Teacher Portia Tanchanco, a teacher from San Miguel Elementary School under the Department of Education. She teaches English and Science to grade 6 students and has been in teaching profession for 16 years. So here's the question, Teacher Portia. How do you usually plan your lessons or curriculum? Okay. Normally, syempre, we are basing our lesson planning by the use of milk was essential learning competencies prepared by the DepEd. Because that is the standard set by them, syempre you have to follow. Otherwise, ano ka, kasi you have to teach the subject matter within the quarter. Kasi other teachers are preparing the periodic exam. So kung mag-ano ka, medyo maliligaw ka ng konti, hindi mamimit ng mga bata yung competencies na kailangan nila makuha. And after the administration of exam, meron silang nangyari na siguro. Kinukuha yung level of the understanding ng mga bata, tapos nakalingkod sa tools and sophisticated sa division. So what guides you when planning your lessons? Of course, I consider yung availability of materials. Biglaan na yung may guide natin. Availability ng materials, that is books. Ito, medyo hirap kami sa books ngayon kasi nasa grade 6 ngayon na they have been yung luma na papapalitan na nasa every 6 years kasi pinapalitan yung libro, di ba? Anyway, after ng pandemic, nagkaroon naman ng mga module na we're using that substantial naman, pero hindi kasi available, yung hindi isang bagsakan. Minsan nahuli yung ibang supplies. Of course, we also consider yung visual aids, yung available, kasi syempre mas maganda may turo mo ng mararating sa isip ng bata yung lesson because they enjoy looking at your lesson through your visual aids and other learning materials. Even dun sa naghahanap ako ng online lesson sa YouTube para mas magandang nakikita lang. Easier for you to teach yung paano dapat lang matutunan. But then, may mga time na nagde-debate ako doon sa milk. Kasi, syempre, have to also consider kung yung learner's readiness. Kasi katulad sa amin, sa milk, ang nakalagay sa third quarter ay magsusulat na sila ng paragraph ng it's like editorial writing, ibibigyan ng hairstand nila. May time na after kasi ng pandemic, medyo naapektuhan yung comprehension ng mga bata. Alam naman natin yung national issue. Hindi naintindihan. So, paano mo sila papagsulatin ng mga opinion kung ang basic grammar ay hindi nila makapag-compose, hindi sila makapag-compose ng simple sentence. So, nag-debate ako, medyo isinisingit ko yung grammar sa umpisa pa lang. As long as maituro mo yung competency na nandun. Kasi, pag hindi mo naituro, kung ano yung bata mawawala dun sa periodic exam na sinusukat mo. And besides, kapag minsan kasi may mga affected din yung mga walang klase, may mga bagyo, may mga daming mga cancellation ng classes. So kailangan mong tipirin yung time allotment na kailangan ituro mo to. Ang dami mo lang klase, pero kailangan mong maituro siya. So, mo lang yung summary siguro o yung pinaka-kailangan ng bata. So yun, nag-debate ako dun sa Okay po. So, in conclusion, as you plan your curriculum, you always rely to the NELS or the standard from the DepEd. But also,
one of the factors that also we also consider is the readiness of the students and also the availability of the materials that you have. And even yung mga changes, for example, mga weather conditions or mga walang pasok, gano'n. Malaking epekto nun. Wala namang yung learning yung mga bata. Parang unang-unahan pa sila mag-declare na walang pasok. Tapos tuwan-tuwa naman yung mga parents at saka yung magulang. Pero ako nalulungkot ako pag gano'n kasi sinong nawawalan. Pagbalik nila, kailangan ituro yung lesson ng paulit-ulit kasi nakakalimutan. Ganun. Tapos minsan nga na parang lumilipad ng mga isip o bakasyon, parang ang hirap magturo ng iba na ang daming kalaban na may Facebook, may mga social media. So, parang doon pa rin umikot siya sa learning competency na kailangan natin i-hit. But at the same time, we adjust yung planning natin sa lesson according sa readiness and also sa mga changes sa bata. So, yun lang po. Thank you so much, Teacher Portia, for